Ang kwento ni Tomby. Bago natin simulan ang ating kwento, nais ko lang pong ipaalam na tropa natin si Ang Ninuno, Kwentong Bayan, Pintados at JD. Siya din ang nagbibigay ng ating kwentong isasalaysay sa araw na ito. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Homer. Walang eksaktong taon. Candoni, Negros Occidental. Ang kasaysayang inyong matutunghayan. Kwento ng isa sa pinakakontrobersyal na tao sa probinsya ng Negros. Kinilala siya sa pangalang Saturno Oro. Isa sa pinakamayamang Pilipino noong kapanahunan ng Kastila. Sinasabing bago pa man dumating sa bansa ang Gobernador General na si Miguel Lopez de Legazpi, kilala na itong si Saturno bilang Apo Satur na may malawak na lupain at daan-daang tauhang may kakayanang makipaglaban. Kaya naman imbes na sakupin ng mga Kastila, nakipagkaibigan ang mga ito sa kanila at nakipagkasundo. Binigyan ng titulong Don si Apo Satur, ngunit mas pinili niya ang nakasanayang tawag ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng pagiging may-ari ng malawak na lupain, nanatiling mapagkumbaba at maawain itong si Apo Satur. Ngunit ang pinagtataka ng mga tao sa kanya ay kung bakit takot sa kanya ang mga sundalong Kastila. Aatras tayo ng ilang buwan. Ito ang mga panahong hindi pa nakikilala ng mga Kastila si Apo Satur. Nagsimula ito nang unang dumating ang grupo ng mga sundalong Kastila sa bayan. At ang pinakaunang lupaing inapakan nila, pag-aari pala ni Apo Satur. Wala pang kaalam-alam ang mga sundalo tungkol sa kasaysayan ng lugar at ng mga taong nakatira doon ng mga sandaling yun. Kaya naman walang habas nilang inabuso ang mga pamayanan. Bawat Pilipinong madadaanan ng mga ito ay pinagbabaril o hindi naman kaya hinuhuli. Nakarating ito kay Apo Satur na kagad namang gumawa ng aksyon. Sinalubong nito ang mga sundalo at sa hindi malamang dahilan, nagtakbuhan ang mga ito palayo sa kanya. Walang nakakaalam ng totoong dahilan maliban sa kanyang nag-iisang pamangkin. Natawagin na lang natin sa pangalang Homer. Nang mga panahong ito, nasa edad 13 na ang binata. Tandang-tanda pa niya ang lahat ng pangyayari. Dahilan kung bakit nailathala ang kwentong ito. Nakasunod kay Apo Satur si Homer na mga oras na yun. At bago pa man nagkaroon ng komprontasyon, binilina na nito ang binatang magtago at huwag magpapakita sa mga gwardya sibil. Nakatayo lang si Apo Satur habang hawak ang baston. Itinutok niya ito sa sundalong dayuhan. Kagad nagsipaghinto ang mga ito sa paglalakad at walang ano-ano'y. Nagsipagtakbuhan pabalik ang mga sundalo. Wala naman pala kayong binatpat. Matatapang lang kayo dahil sa mga baril na dala ninyo. Pero pasensya na, hindi kayo sasantuhin ng aking alaga. Wika ni Apo Satur habang nakatitig sa isang malaking itim na nilalang na tanging siya lang at si Homer ang nakakakita. Ayon kay Homer, si Apo Satur ay nagtataglay ng isang makapangyarihang bertud na nagmula sa demonyo. Isa itong uri ng itim na kahoy. Simpleng baston lang kung titignan. Ngunit lingid sa kalaman ng karamihan.
na ang basto na ito mula sa buto sa binti ng isang uri ng demonyo. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng nilalang na ito. Hindi na din naitanong pa ni Homer sa tiyuhin ang tungkol doon. Nakarating sa pamunuan ng mga Kastila ang pangyayari. Kinumpirma nila ito. Hinanap nila ang tahanan ni Apo Satur. Nagulat sila nang matuklasan na ang taong nakasagupa ng mga gwardya ay ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar. Sinubukan din nilang sakupin ang lupain nito, ngunit walang nangyari. Dahil na din sa dami ng mga tauhan ni Apo Satur na nagkalat sa lugar. Maliban sa mga batak ang katawan, napakahuhusay pang mandirigma ng mga ito. Mula sa iba't ibang tribo ng mga sinaunang Pilipino ang mga tauhan ng Apo. Kaya wala nang nagangad pang pumasok sa lugar. At dahil sa hindi magawang pasukin ang teritoryo ng Apo, gumawa sila ng paraan para kahit papano'y makuha ang panig nito at maging kasangkapan sa gagawing pananakop. Ngunit malayo pa lang, naaamoy na ni Apo Satur ang mga plano, kaya kagad na niya itong pinigilan. Ipinatawag ang Apo sa isang mahalagang pagpupulong na dadaluhan ng Gobernador General upang kausapin. Nakiharap naman ng maayos ang Apo, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng usapan. Hindi sumang-ayon si Apo Satur, kaya naman nagalit ang Gobernador General at pilit itong pinahuli. Iginulong ng mga Kastila si Apo Satur ng araw na yon. Kinabukasan, ipinarada sa plaza upang ipabaril sa salang rebelyon na siyang pinakamalaki nilang pagkakamali. Nakatayo sa entabladong gawa sa kahoy si Apo Satur ng mga oras na yon, habang binabasa ng isang Kastilang opisyal ng militar ang kanyang sistensya, na isinasali naman ng isa pang Pilipinong nakianib sa kanila ang bawat katagang binabasa nito. Nang marinig ng mga tao ang sistensya, saka naman nagsipag-ingay ang mga ito. Kahit anong gawing pag-aawat ng mga sundalo ay hindi tumigil ang mga tao, hanggang sa itinaas ni Apo Satur ang kanyang kamay. Huwag kayong maingay. Hayaan niyong magsalita ang mga dayuhan. Wika ng Apo. Nagsipagtahimik naman ang mga tao. Sa pagkakataong iyon, itinuloy ng opisyal ang pagbasa ng mga termino. Nakapaloob dito ang lubusang pag-angkin ng mga lupaing pag-aari ng Apo, matapos itong patayin. At ang mga taong nakatira sa lugar, sa pilitang paaalisin at kung ayaw nilang lisanin ang mga tahanan, magtatrabaho sila ng walang bayad sa mga Kastila, bilang kabayaran sa pagtira sa lugar. Hinahayaan lang ng Apo ang mga itong magsabi ng kanilang mga nais mangyari. Nang matapos ng magsalita ang opisyal, bigla namang natawa si Apo Satur. Anong nakakatawa, Indio? May mali ba sa mga sinabi ko at natatawa ka ng ganyan? Taning ng Kastilang opisyal, natawagin na lang natin sa pangalang Carlos. Wala naman. Natatawa lang ako. Dahil parang siguradong sigurado kayo sa gusto niyong mangyari. Tugon ng Apo. Bakit? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ito ang ipinataw na hatol sa iyo ng Gobernador General. At ito ang mangyayari. Kaya kung marunong kang magdasal, simulan mo na. Gwardiya, dali ng taong ito sa likod ng plaza. Muling wika ni Carlos. Akmang hahawakan na sana ng isa sa mga sundalo si Apo Satur nang bigla itong mapaatras. Kasunod nito ay nakita ni Carlos na nanginginig sa takot ang Gwardiya Sibil.
Dahilan para barilin niya ito gamit ang pistolang nakasuksok sa tagiliran. Hindi ko alam kung bakit Hindi na naituloy ng opisyal ang sasabihin dahil isang malaking itim na nilalang ang tumambad sa kanya. Nakatayo ito sa likod ni Apo Satur. Habang nakatitig sa dayuhan ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata. Walang sino man ang maaaring umangkin ng lupaing pag-aari ng mga tao. At hindi ang mga kagaya nyo ang magbibigay ng kautusan sa kanila. Pero ikaw, kayang-kaya kong utusan ang katawan mo. Ngayon, itutok mo sa sarili mo ang pistola at kalabitin ito. Wika ni Apo Satur. Nangilabot ang lahat. Nang sundin ni Carlos ang sinabi nito. Biglang nabalik sa ulirat ang mga tao nang marinig ang putok ng baril. Nagkalat sa sahig ng entablado ang utak ng dayuhan. At ang dugong nagsipagtalsikan sa paligid ang nagsilbing ebidensya ng pangyayari. Tinignan ni Apo Satur ang natitirang sundalo. Kagad namang binaba ng mga ito ang sandata. Nagsipagtakbuhan palayo. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao dahil hindi natuloy ang pagpatay sa kanilang apo. Tiyo, akala ko talaga katapusan mo na eh. Buti na lang at hindi natuloy. Natakot ako dun ah. Wika ni Homer. Walang sino man ang maaaring magtakda ng katapusan ko. Bueno, bumalik na tayo sa pueblo. Marami pa akong gagawin. Tugon ni Apo Satur. Nagsipagsunuran naman ng mga tao. Nakita ito ng ilan sa mga sundalong Espanyol. Sinubukan pa nilang harangin ang apo. Ngunit pinagtataga sila ng mga taong bayan. Binitbit ang katawan ng mga ito. Pabalik sa baryo ni Apo Satur. Matapos ay sinabit nila ito sa pasukan ng pueblo. Bilang palatandaang walang sino man ang maaaring pumasok sa lugar at mang-api sa kahit sino mang nakatira doon. Nagalit ang mga Espanyol sa ginawa ng mga tauhan ni Apo Satur. Kaya naman naglunsad sila ng pagsalakay sa pueblo. Nagulat ang mga sundalong dayuhan dahil mag-isang nakatayo si Apo Satur sa bungad ng baryo. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang nangahas na sumugod. At sa tuwing hakbang si Apo Satur, ay siya namang pag-atras ng mga sundalo hanggang sa mapilitan ng umatras sa mga ito. Simula ng araw na yon, hanggang masid na lamang ang mga Kastila dahil hindi nila magawang pasukin ang pueblo. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon, mas lalong lumawak ang lugar na nasasakupan ng mga Kastila. Ngunit nanatiling ligtas sa kanlungan ang pueblo Saturno. Ito ang naging katawagan ng baryo sa paglipas ng panahon. Hanggang sa sumapit na sa tamang edad si Homer. At dahil wala namang anak ang apo, itinuro nito ang lahat ng dapat malaman ng binata sa pagpapatakbo ng pueblo. Si Homer na din ang namahala sa mga ari-arian ni Apo Satur. Bagaman hindi ito kinakikitaan ng anumang palatandaan ng sakit, sinimulan nitong isalin sa pangalan ni Homer ang lahat ng mga pag-aari. Wag mo na sanang itanong pa sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Ito ang alam kong nararapat. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam ng aking mga sikreto. Kaya wala na akong iba pang pagkakatiwalaan. Wika ng apo. Na mga sandaling ito ay kausap niya si Homer sa kanilang sala. Ayoko po sanang magtanong tiyo pero nagtataka lang po ako.
Dahil wala namang kayong sakit eh. Alam kong hindi kayo basta-basta mamamatay dahil sa angkin yung bertud. Wika ng binata. Hindi lang naman sakit ang nagiging dahilan ng paglisa ng isang tao, hindi ba? Pero sa ngayon, Hindi mo pa dapat alalahanin ang tungkol sa mga bagay na yan. Inihahanda lang kita sa mga mangyayari dahil wala namang ibang magmamana ng lahat ng ito, kundi ikaw, Homer. wika ni Apo Satur. Inalagaan ito mula pagkabata si Homer. Gawa ng wala na ang mga magulang nito. 7 taong gulang pa lamang si Homer nang mapunta ito sa kanya. At dahil anak ng nag-iisang kapatid, nagpa siya na lamang itong ampunin ng paslit. Itinuro ni Apo Satur ang lahat ng nalalaman, maliban na lamang sa isang aral. Ito ay ang ritual ng pagpapakain ng tangang bertud. Ilang beses na ding sinubukan ni Homer na magpaturo sa tiyuhin, ngunit hindi ito pumayag. Kaya kong ipamana sa iyo ang lahat, pero hindi ang bertud na ito, Homer. Dadalhin ko sa libingan ng baston ko at walang ibang makakahawak nito kundi ako lang. Wika ng Apo. Noong una ay iniisip ni Homer na napakadamot ng tiyuhin. Ngunit habang nagkakaedad ang binata, unti-unti niyang nauunawaan ang dahilan. Lalo pa nang makita niyang magsagawa ng ritual ng pagpapakain si Apo Satur. Nakaluhod ito sa altar na nasa pinakailalim na palapag ng kanilang tahanan. Walang ibang nakakapasok sa lugar na yun kundi si Apo Satur. Ngunit na mga sandaling yon, naiwan niyang nakabukas ang pinto ng palapag. Nagkataon namang hinahanap ng binata ang tiyuhin dahil may mga bisitang dumating. Inikot nito ang buong tahanan, ngunit walang nakita ang binata. Hanggang sa nagawi ito sa pinakailalim na palapag. Doon niya natagpuan ang siwang sa isang maliit na pinto. May lumalabas na liwanag mula roon, kaya inisip niyang naroon ang tiyuhin. Marahang sumilip ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita kung ano ang laman ng silid na yon. Nasipat ni Homer ang mga bungo ng taong may nakatirik na kandila sa tuktok. At sa noo ng mga ito, may simbolong nakaukit. Hindi pamilyar sa binata ang ngayon, ngunit alam nitong hindi para sa tao ang mga simbolo. Tahimik nitong pinagmasdan ng tiyuhin. Nanlaki ang mga mata nang makitang sinugatan ni Apo Satur ang kanyang palad. Ipinatak ang dugo sa tungkod na nasa harapan niya. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napuno ng kilabot ang katawan ng binata. Hindi ito makakilos sa kinatatayuan. Lalo pa nang makita nito ang imahe ng isang nilalang sa dingding ng silid. Gusto nitong sumigaw, ngunit hindi maibuka ng binata ang bibig. Nabalik lamang ito sa ulirat nang biglang may kumalabog sa ikalawang palapag. Dali-daling tumakbo si Homer palayo sa pinto at nakapagtago sa isang lumang aparador. Ilang minuto ang nakalipas ay lumabas ng silid si Apo Satur. Daladala nito ang tungkod. Dire-diretsyong umakyat sa ikalawang palapag. Samantalang si Homer dumaan sa bintana palabas ng tahanan para hindi mahalata. Sa harap ng pinto ito dumaan papasok. Pagkarating sa loob ng tahanan, kaharap na ni Apo Satur ang mga panauhin. Mga prominenteng tao din ang mga ito. Nakagaya niya na nagmamay-ari din ng malawak na lupain. Nakikinig lamang sa usapan si Homer. Pinagmamasdan ang tiyuhin na tila walang nangyari. Normal naman ang kilos nito.
At kung hindi niya nakita ang ginawa ng tiyuhin, hindi masasabi na ito ay may kakaibang sikreto. Matapos ang pag-uusap, kaagad na nagpaalam ang mga panauhin. Pag-alis ng mga ito, saka pa lamang kinausap ni Apo sa turang pamangkin. Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ipamana sa iyo ang tungkod na ito. Mula sa demonyo ang bertud na ito at ayokong maging kagaya kita. Hindi na ako maaaring kumawala sa sumpa ng bertud at ayoko nang isali ka pa sa gulong pinasok ko. Sapat nang huminto ang sumpa sa akin. Wika ni Apo sa tur. Ngayon, lubusan ko na pong nauunawaan ang iyong dahilan. Ngunit, gayon pa man, nais ko pa ding manatili sa inyong tabi at tulungan kayo sa anumang mabuting hangarin niyo sa kapwa niyo. Tugon ng binata. Maraming salamat kung ganun, Homer. Pero maitanong ko lang sa iyo, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Apo sa tur. Biglang napangiti ang binata at tumugon. Hindi po, tiyo. Dahil alam kong isa kang mabuting tao eh. Hindi mo ko kukupkupin kung mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Paano kung sabihin kong iaalay kita sa aking tungkod? Kung ganun nga po ang pakay ninyo, di dapat hindi na kayo nagtitiis na sugatan ng palad nyo sa tuwing magpapakain kayo ng inyong tungkod. At dapat matagal na ninyong ginawa yun, di ba? Tugon ni Homer. Tumawa naman ng malakas ang Apo, na labis namang ikinagulat ng binata. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niyang tumawa ang matanda. Nang lumaon, nakaugalian na din ni Homer ang panoorin ng matanda kapag nagsasagawa ng ritual. Maliban dito, nasaksihan din ni Homer ang totoong kapangyarihan ng tungkod. Ito ay nang minsang ginabi sila ng uwi, galing sa kabilang bayan. Dahil medyo malapit lang din ang kanilang pupuntahan, nagpasya ang mga itong lakarin na lang. Ay nako, nagsisipatuloy akong hindi natin dinala ang karo. Hayan tuloy, ginabi na tayo sa paglalakad. Wika ni Apo sa tur. Nang mga sandaling yun, nasa ilalim na ng pamahalaang Kastila ang buong lugar. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas pagsapit ng 6:00. Ano pang ginagawa niyo dito sa labas? Lampas na kayo sa oras na itinalaga. Bawal nang lumabas. Sumama kayo sa amin. Wika ng sundalo. Matapos ay hinatak sa braso ang matanda. Tinutukan ng baril si Homer. Sa pilitang pinalakad. Ngunit nang lumingon ng binata, nakita nitong hindi umalis sa kinatatayuan ng tiyuhin. Bakit naman ninyo ko pagbabawalan sa sarili kong lupain? Mga dayo lang kayo sa lugar na ito At wala kayong alam sa pamamaraan ng buhay na meron kami. Kaya naman, wala kayong karapatang pagbawalan ng sino man sa amin sa mga nais naming gawin. Wika ni Apo sa tur. Nagulat ang mga sundalo sa sinabi ng matanda. Binayoneta ng mga ito si Apo sa tur na pinakamalaki nitong pagkakamali. Pagtamang-pagtama ng dulo ng baril sa likod ng matanda ay siya ding pagsambulat ng utak ng kasama nito. Wala naman silang narinig na putok mula sa paligid. At lalong hindi rin yun nagmula kay Homer dahil wala naman itong dalang baril. Dahil sa takot, pinagbabaril ng isa pang gwardya ang matanda. Ngunit naubos lamang ang dala nitong bala
Walang natamong pinsala ang matanda. Sinabi ko naman sa'yo na walang maaaring mag-utos sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Sariling lupain ko ito, kaya ako ang masusunod. Wika ni Apo Satur. Sabay tutok ng kamay nito sa leeg ng kawal. Namilipit ang leeg nito hanggang sa tuluyang mabali. Yan ang bagay sa inyo. Hindi kayo dapat nandito sa bansa namin eh. Wika ni Homer. Bigla silang nakarinig ng mga huni ng pito mula sa hindi kalayuan. Dali-daling hinila ni Apo Satur ang binata palayo dahil hindi sila pwedeng makita sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, makakasalubong nila ang mga sundalo. Kaya naman pinili ng mga ito ang magtago sa kasagingang nasa gilid ng daan. Nakita nito ang 3 pang gwardya sibil. Napansin ng mga ito ang mga kasamahang nakahandusay sa daan. Nagalit ang mga ito nang makitang sabog ang ulo ng isa, habang ang isa naman ay bali ang leeg. Walang tigil sa pagmumura ang mga ito habang ginagalugad ang paligid. Huwag na tayong gumawa ng anumang gulo. Umalis na tayo sa lugar na ito, Homer. Wika ni Apo Satur. Sa kabila ng taglay na lakas, mas pinipili ni Apo Satur na umiwas sa gulo. Kaso lang ito ang kusang lumalapit sa kanila. Nagagawa naman itong iwasan ng dalawa. Ngunit umabot sa puntong isang tao ang nakatuklas ng sikreto ni Apo Satur. Araw ng kapistahan sa kanilang pueblo. Abala ang lahat sa paghahanda. Pinili ng Apo na magsagawa ng malaking piging sa kanyang bakuran upang marami sa mga nasasakupan ang makakain. Naroon din ang mga tauhan at ilang manggagawa sa bukid para makitulong. Napakadaming baboy ang ipinakatay ng araw na yun. Maliban sa mga inihanda ni Apo Satur, may mga mamamayan ding nag-ambag na mga alagang hayop bilang pangdagdag sa kanilang maihahanda. Halos kahit sa ang sulok ng bakuran ng Apo, may mga nakasalang na litsyon at malalaking kalderong pinaglulutuan ng mga putahe. Dahil sa halimuyak na mga nilutong pagkain, hindi maiwasang mapuna ng mga gwardya ang nangyayari. Napadaan ng mga ito sa pueblo, ngunit hindi sila pumapasok dahil na din sa takot na baka kuyugin sila ng mga taong naroon. Napansin naman ni Apo Satur ang mga ito. Sinubukang anyayahan, ngunit hindi tumalima ang mga gwardya dahil na din sa utos ng kanilang nakakataas. Hayaan mo na po sila, tiyo. Mas mabuti ngang wala sa kanila ang makapasok sa lugar natin dahil siguradong magkakaroon lang ng malaking gulo. Wika ni Homer. Tama ka nga, iho. Sige na, pabayaan nyo na lang sila. Tugon ng Apo. Bukod tanging ang baryo nila ang nagagawang magdiwang ng kapistahan, kaya marami ang dumadalo partikular sa Karatig Bayan. Nang nagkakainan na ang lahat, isang lalaki ang napansin ni Homer na hindi mapirme sa isang lugar. Bitbit nito ang pinggan habang nag-iikot sa paligid na tila may kung anong hinahanap. Hindi ito nilubayan ng tingin ni Homer. Nakita niya itong pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ni Apo Satur ang pagpasok sa lugar dahil na din sa mga sikretong nakatago sa loob. Dali-daling sinundan ni Homer ang lalaki upang sawayin. Mabuti na lang at nakinig naman ito. Paglabas ng tahanan, nakita ng binatang may kausap si Apo Satur.
isang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan. Hinayaan niya lang itong kausapin dahil wala namang ginagawang masama ang lalaki. Naglakad-lakad sa paligid si Homer dahil talagang napakadami sa mga taga-Karatig Bayan ang noon lamang nakita sa tahanan ni Apo Satur. Hindi makatiis sa mga ito, nagpupumilit na pumasok ng tahanan o hindi naman kaya maghahanap ng paraan para makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Bandang huli, hinayaan na lamang ito ng apo. Abala ito sa pakikipag-usap doon sa lalaki. Nanatili naman si Homer sa malayo dahil ayaw nitong isipin ng matanda na nakikinig siya sa usapan. Ngunit ito pa mismo ang nagpalapit sa kanya. Dali-dali namang lumapit si Homer. At nang nasa malapit na ito, narinig niya ang usapan ng dalawa. Ang pamangkin ko na ang kakausapin niyo sa susunod tungkol sa taniman. Siya na ang mamamahala nito. Kung may mga bagay kayong nais itanong, sa kanya na kayo lumapit. Wika ng matanda. Ipinakilala din ito ang kausap sa pangalang Faustino. Ganun po ba, Apo? Maraming salamat po sa pagbibigay alam. Hayaan po ninyo ang pamangkin nyo na lang ang kakausapin ko sa susunod. Tugon ng lalaki. Hindi mapalagay si Homer na mga sandaling yun. Alam niyang may kung ano sa taong kausap ni Apo Satur. Kaya matapos ang pag-uusap na yon, hindi niya ito nilubayan ng tingin. Bagay naman na napansin ni Apo Satur. Oh, Homer, mukhang kanino mo pa tinitignan yung lalaking yun ah. Meron bang problema? Tanong ng Apo. Wala naman po, Manong. May kung ano lang po ako nararamdaman sa kanya eh. Hindi ko may paliwanag, pero malakas ang kutob ko na hindi siya gagawa ng tama. Tugon ng binata. Tama ka, iho. Si Faustino ay isa sa mga taong binayaran ng mga Kastila upang kumbinsihin ang mga kagaya kong umanib sa pamahalaan ng mga dayuhan. Malaki ang nakukuha nilang halaga sa mga ito. Maliban pa doon, protektado din ang kanilang mga ari-arian, bagay na inaalok niya sa akin. Ngunit alam mo namang hindi natin kailangan ng proteksyon mula sa mga dayuhan, hindi ba? Kaya wag mo na siyang intindihin. Ang mabuti pa, Homer, makipagsaya ka na lang sa mga taga-pueblo. Muling wika ng matanda. Ngunit hindi pa din talaga nilubayan ang titig ni Homer ang lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nagpaalam na magpapahinga ang matanda at si Homer ang mag-isang naiwan upang tignan ang mga naiwang bisita. Dito na niya nakumpirmang tama ang hinala. Habang nagkakasiyahan, bigla na lamang nakarinig ang binata ng mga nababasag na kagamitan. At nang lapitan niya ito, nakitang nakikipagsuntukan ang lalaki sa ilang tauhan ni Apo Satur. Dali-daling lumapit si Homer upang awatin sana ang mga ito. Ngunit bigla siyang hinila ng isa sa mga taga-baryo. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niyang naglabas na ng itak ang dalawang kalalakihan. Mga tagapamayapa ito ng pueblo. Kaya hindi nahihiwalay sa kanilang katawan ng mga sandata. Ayon sa taga-baryong umawat kay Homer, hinamon ni Faustino ang dalawang kalalakihan sa isang duelo. Noong una tumanggi ang mga ito. Ngunit sadyang mapilit si Faustino. Pinagsisira nito ang mga kasangkapan. Kaya wala nang nagawa ang dalawa kundi ang labanan nito. Yan, ganyan nga. Tignan natin kung bakit kinailangan ng isang gaya ni Apo Satur ang serbisyo niyong mga katutubo.
Kung titignan, hindi nga kayo dapat nakikisalamuha sa mga kagaya naming nasa alta sosyedad. Tingnan nyo nga mga itsura ninyo. Wika ni Faustino. Dito na nagpintig ang tenga ni Homer. Akmang susuguri na nito si Faustino nang bigla naman siyang awati ni Apo Satur. Ano naman ngayon ang problema sa kanilang kasuotan, Senyor Faustino? Hindi naman siguro masamang bigyan ko ng hanap buhay ang ilan sa mga katutubong nakatira sa aking nasasakupan. Sabihin mo sa akin, ano ang mali sa nakikita mo? Tanong ni Apo Satur. Napangiti naman si Faustino at muling nagsalita. Yan mismo ang mali, Apo. Dahil kinakanlong mo ang mga taong nagiging problema ng makabagong lipunan. Hindi mo na inisip na maaari lang silang makadagdag sa problema ng pamahalaang Espanya. Tugon ni Faustino. Biglang inawat ni Apo Satur ang pagsasalita nito dahil medyo nagiinit na ang ulo. Wala akong pake sa pamahalaan ng Espanya. Nasa loob ka ng teritoryo ko. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magbabanggit ng anumang tungkol sa mga dayuhan. Kung ayaw mong ikaw ang sumunod na ituhog sa kawayang yon at paikutin sa ibabaw ng nagbabagang uling. Wika ng matanda na lalo namang nakapagpainit ng ulo ni Faustino. Sa pagkakataong yon, si Apo Satur naman ang hinamon nito. Kung ganon, totoo ngang ipinagtatanggol mo ang mga Indio. Tama nga ang sinabi sa akin ng mga dayuhan. Isa ka pa ding walang kwentang Indio, kagaya ng mga katutubong ito. Pagdahang-dahang ka sa pananalita mo, Faustino. Hindi na kita magagawa pang saluhin sa oras na pagtulungan ka ng taong hinahamak mo. Ang payo ko lang sa'yo, habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, umalis ka na sa lugar na ito. Pagtutulungan nila ako? Yun nga ang gusto kong mangyari. Gusto kong subukan ang mga katutubong ito at makita kung bakit kinailangan mo ang kanilang serbisyo. Masyado kang mayabang para sa isang dayo. Hindi mo ba naisip ang kalagayan mo? Maaari kang mamatay sa lugar na ito. At wala kang ibang sisisihin. Dahil ikaw mismo ang nag-udyok sa mga taong patulang ka. Pag-uusap ng dalawa. At para lubusang maunawaan ang pagkatao ni Faustino, hinayaan ni Apo Satur na labanan siya ng mga katutubo. Dito napagtanto ng matanda na hindi pangkaraniwang lalaki ang kanilang panauhin. Nagawa nitong pabagsakin ang 5 kalalakihan ng hindi man lang nagagalusan. Mukhang may ipagyayabang naman talaga ang taong yun, tiyo. Tignan mo na lang ang ginawa niya sa mga katutubo. Wika ni Homer. Nakikita ko ang nangyayari, iho. Abisuhan mo mga matatanda, kabataan at kababaihan. Magsiuwi na. At hindi maganda ang mangyayari. Lakad na. Ako na ang bahala dito. Utos ni Apo Satur. Napansin naman ng kanilang panauhin na wala ng ibang tao sa lugar maliban sa kanilang tatlo. Kaya kagad itong nagtanong sa Apo. Saan napunta ang mga kababaryo mo? Hindi pa tapos ang kasiyahan. Pinapauwi mo na sila? Bakit, Apo Satur? Mali. Sa turno oro pala. Natatakot ka bang malaman ng mga taong isa kang alagad ng demonyo? Wika ni Faustino.
Nanlaki ang mga mata ni Homer sa mga narinig. Hindi nito akalaing alam ni Faustino ang sikreto ng matanda. Hindi sa natatakot akong malaman nila ang sikreto ko. Ang totoo, nasaksihan na ng mga tao kung ano ang magagawa ko. Natatakot lang ako. Dahil baka hindi sila makatulog sa masasaksihan nilang gagawin ko sa iyo. Tugon ni Apo Satur. Itinaas nito ang kamay at laking gulat ni Homer. Dahil biglang lumitaw ang tungkod na matanda. Paglapat nito sa lupa, nakaramdam ng kakaibang kilabot si Homer. Dahilan para mapatras ito. Ang mabuti pa, Homer, magtago ka sa malayo. Hindi mo rin magugustuhang malapit sa akin. Lalo pat nakikipaglaban ako. Ikaw naman, Faustino, huwag mo sanang isiping bubuhayin pa kita. Muling wika ng Apo. Tinawanan lang ito ni Faustino. Kumuha ng libreta mula sa bulsa. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal sa salitang Latin. Natatawa lang si Apo Satur dahil alam niya ang mga dasal na yon. Huwag mong sabihing isa kang alagad ng simbahan ng mga dayuhan. Pasensya na. Hindi ako natatakot sa mga dasal na galing sa dayuhang lengguwahe. Wika ni Apo Satur. Sabay hawi ng tungkod nito. Dahilan para mabitawan ni Faustino ang hawak ni libreta. Demonyo ka talagang matanda ka. Wala kang galang sa salita ng Diyos. Sigaw ni Faustino habang pilit na dinadampot ang nahulog na libreta. Ngunit habang ginagawa niya ito, isa-isa namang natutupok ang pahina ng libreta. Alagad ka ng Diyos, pero hindi mo kayang panghawakan ng maayos ang mga salita niya. Ramdam ko sa iyo ang takot na dulot ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Wika ni Apo Satur. Sabay lakad patras. Binigyan ito ng sapat na espasyo si Faustino upang isagawa ang mga paghahanda. Ilang minuto pa ay nakatapos na ito at muling hinarap si Apo Satur. Hindi ako nasisindak sa mga palabas mo, tanda. Kaya maghanda ka na. Dahil ibabalik na kita sa impyernong pinanggalingan mo. Wika ni Faustino. Tumawa ng malakas si Apo Satur. Muling ikinumpas sa mga kamay. Sa pagkakataong yon, umawi ang mga mesa at upuang nakaharang sa daraanan nito. Habang nakatutok kay Faustino ang tungkod, nagbubulong pa ito ng mga dasal sa hangin. Dahilan para magtamo ng mga pinsala sa katawan ng kalaban nang hindi man lang hinahawakan ng matanda. Akmang gaganti na sana ng Tigalfo si Faustino nang biglang takpa ng matanda ang kanyang bibig gamit lamang ang sariling mga kamay. Hindi makapaniwala si Faustino dahil nakarating na sa harapan niya ang matanda nang walang kahirap-hirap at ganun lamang kabilis. Huwag ka nang manlaban pa, iho. Ayokong makasakit nang dahil lang sa gusto mong patunayang mas malakas ka kesa sa akin. Dahil sa nangyayari ngayon, alam mo sa sarili mong wala kang laban. Kaya mas makakabuting sundin mo ang mga payo ko. Ibaba mo ang depensa mo at sumuko. Wika ni Apo Satur. Sabay tulak palayo kay Faustino. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi ito nakinig. Muling nagbato ng Tigalpo ang binata sa pag-aasang mapapagana niya ito sa malapitan. Ngunit kusa lang din itong tumalbog at
ang masama pa ay nagrebelta sa kanya ang sariling dasal. Kitang-kita ni Homer kung paanong sumuka ng dugo si Faustino. Unti-unti na ding nanghihina ang tuhod nito. Ngunit pilit pa ding tumatayo. Napailing na lamang ang binata sa pinapakita nitong determinasyon. Ngunit alam din ni Homer na walang silbi ang ginagawang pakikipaglaban ni Faustino. Dahil halata namang wala itong kalaban-laban kay Apo Satur. Hanggang sa kusa nang huminto sa pag-atake ang Apo. Dahil napagtantong wala nang kahihinatnan pa ang labang yon. Tumigil ka na, Faustino. Hindi ko na itutuloy ang labang ito. Dahil nawawalan na ng saysayang lahat ng ginagawa mo. Wika ni Apo Satur. Para sa'yo, walang saysayang lahat ng ito. Ngunit sa akin, hindi. May nais akong patunayan. At hindi ako titigil hanggat di ko yun nagagawa. Tugon ni Faustino. Alam mo kung ano ang meron sa'yo, Faustino. Isang bulag na determinasyon. Wala kang dapat patunayan. Hindi sa akin. At mas lalong hindi para sa ibang tao. Muling wika ni Apo Satur. Ngunit sa kabila ng mga pangaral na ito, nanatiling matigas ang ulo ni Faustino. At habang nakababa ang depensa ng matanda, saka naman ito nagbato ng malakas na atake. Bahagyang tinablan si Apo Satur. Ngunit hindi naman gaanong kalaki ang naging pinsala. Kaya hindi rin nag-alala si Homer. Muling nilingon na matanda ang kalaban. At sa kahuli-hulihang pagkakataon, binalaan niya ito. Sa huling pagkakataon, Faustino, isuko mo na ang labang ito. Wala kang mapapala. Manalo matalo, hindi ka pa din makukontento sa mga narating mo. Dahil ito ang totoong kalikasan ng mga tao. Walang pagkakontento. Sa kahit anong aspeto ng buhay, hindi tayo nakukontento. At palaging nakukulangan lalo na sa mga bagay na ginagawa ng kapwa natin. Wika ni Apo Satur. Huwag mo akong pangaralan, tanda. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko bago marating ang antas na ito. Kaya hindi ako pwedeng huminto ngayon hanggat hindi napapatay ang isang mataas na uri ng demonyong kagaya mo. Hindi ka mananalo kung puro determinasyon lang at tapang at paiiralin mo. Sa buhay, kailangan mo ding mag-isip. Hindi puro sugod lang ng sugod. Kagaya ngayon, alam kong nakikita mong magaganap ang ganitong pangyayari. Bakit ka pa din tumutuloy? Dahil may gusto kang patunayan. Pues ngayon, napatunayan mo na. Wala kang kalaban-laban sa akin. Kaya oras na sigurong ihinto ang labang ito. Wika ni Apo Satur. Akmang magbabato pa sana ng tigalpo si Faustino. Nang bigla namang batuhin ni Homer ng kaldero ang panauhin. Tinamaan ito sa ulo. Inakala ni Homer na doon na magtatapos ang laban. Ngunit nagkamali ito. Dahil lalo lamang niyang ginalit si Faustino. Walang hiya ka. Bakit mo kailangang makialam? Isang panlalapastangan ang ginawa mo sa nagaganap na duelo. Wika ni Faustino. Sabay bato ng tigalpo kay Homer. Tinamaan ng binata. Namilipit ito sa sobrang sakit ng ulo at katawan. Kagad namang kinalas ni Apo Satur ang dasal. Dahilan para ibaling ni Faustino ang atensyon sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa nangyari, hindi nito akalaing may kakayanang magkalas ng tigalpo para sa iba itong si Apo Satur. Paano mong nakalas ang tigalpong iyon? Tanong nito. Ang kakayanan ni Saturno Oro, walang hanggan. Lalo pag nandito sa loob ng kanyang teritoryo. Kaya kung ako sa'yo,
susuko na lamang ako. Tugon ni Apo Satur. Ang tinutukoy nitong Saturno Oro ay ang mismong pangalan ng demonyong gabay ng kanyang tungkod. Bakit ka naglilingkod sa demonyo? Tanong ni Faustino. Kagad namang natawa si Apo Satur sa naging tanong nito. Naglilingkod sa demonyo? Mukhang mali yata ang tinuran mo. Hindi ako ang naglilingkod sa demonyo. Sa halip ako ang pinaglilingkuran nito. Tugon ni Apo Satur. Nanlaki ang mga mata ni Faustino dahil ang buong akala nito naglilingkod ang matanda sa demonyo. Kalokohan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano kang paglilingkuran ng demonyo? Tanong ni Faustino. Nasa sayo kung hindi ka maniniwala. Hindi rin naman kita pipilitin. Pero ipapayo ko sa iyong itigil na ang labang ito. Dahil kapag nagpatuloy pa ang pagmamatigas mo, hindi na ako mangingiming ipakain ang kaluluwa mo sa hawak kong tungkod. Tugon ni Apo Satur. Ngunit imbis na makinig, muli itong nagbato ng atake. At para matapos na tuluyan ng ipinakain ni Apo Satur ang kaluluwa ni Faustino sa hawak na tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Homer nang makita ang ginawa ng matanda. Unti-unting natutuyo ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging abo. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka aabot sa ganito. Sayang ang talento mo, Faustino. Wika ni Apo Satur. Tiyo, bakit mo pinanghihinayangan ng taong nanakit sa'yo? Hindi ba karapat-dapat lang para sa kanya ang nangyari? Dahil kung hindi mo siya pinatay, malamang ikaw ang papatayin niya. Tanong ni Homer. Oo, tama ka. Maaaring ganun nga ang mangyari, Homer. At palagi mong tatandaan, hindi sa taglay na kaalaman masusukat ang kabutihan ng isang tao. Dahil kahit ano pa ang aral na natutunan mo, kung gagamitin mo ito sa ikabubuti ng nakararami, maituturing pa rin yung kabayanihan. Tugon ni Apo Satur. Matapos ang kaganapang yun, muling nagbalik ang mga taga-baryo upang ayusin ang naiwang kalat ng dalawang naglaban. Nakahinga ng maluwag si Homer dahil wala nang nangahas na sumalakay pa sa kanila nung araw na yon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipinong labanan ang pananakop ng mga dayuhan. Isa si Homer sa nakibaka para sa kalayaan ng bayan. Hiniling din ng mga naghihimagsik ang tulong mula kay Apo Satur. Hindi naman ito nag-atubiling tumulong. Sa pamamagitan ng tungkod ni Apo Satur, nagawa nilang palayasin ang puwersa ng mga Kastila sa bayan. Napalakas ang depensa ng lugar. Lumaganap sa buong Kabisayaan ang nangyari sa bayan ng Kangkoni. Hanggang sa umabot na sa puntong nagsasama na ng praile ang mga hukbo ng Espanya para basbasan ang mga sundalo sa laban. Ang kaganapang ito ay nangyari sa Pueblo de Bago, sa ilalim naman ng pamumuno ni Kapitan Juan Araneta. Ito ang naging kanlungan ng mga Kastila matapos silang palayasin ng puwersa mula sa sur, sa pamumuno naman ni Papang Isyo, isa sa mga kinikilalang bayani ng Kawayan Negros. Salamat sa iyong pagdating, Apo Satur. Hindi ko akalaing pauunlakan mo ang aking paghingi ng tulong. Hindi namin kinakaya ang puwersa ng mga Kastila sa lugar na ito. Kaya ako nagpadala ng mensahero para iparating sa iyo ang aming kalagayan. Wika ni Kapitan Juan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Juan Araneta. Ito ang ambag ko sa ating bayan.
Ayokong napapasailalim sa pamumuno ng mga dayuhan. Tugon ni Apo Satur. Sa pamumuno ni Kapitan Juan, nagawa nilang itaboy ang puwersa ng mga Kastila. Hindi nagtagal ay kumalat ang balitang humiling ng kapangyarihan ng demonyo ang mga Pilipino para manalo sa laban. Dahil na din sa sunod-sunod na tagumpay ng ating mga kababayan noong mga panahon ng himagsikan, nagawang manalo ng mga Pilipino hanggang sa muli tayong mapasailalim sa pananakop ng isa pang lahi mula sa kanluran. Na mga sandaling yon, mahina na si Apo Satur. Halos wala na itong lakas para makipaglaban. Marami pa ang nangangailangan sa aking tulong, Homer. Ngunit wala na akong oras. Nais kong iparating mo sa iba natin ang aking kalagayan. Sabihin mong wala silang dapat ipag-alala dahil tutulong pa din tayo. Magpahinga ka na po, Tiyo. Ako na po ang bahalang magparating ng inyong mensahe sa mga kapanalig natin. Pasensya ka na, Homer. Pero hindi ko maaaring ipamana sa iyo ang tungkod na ito. Kailangan kong dalhin sa hukay ang bertud nang sa ganon, wala nang ibang makagamit pa. Ano po bang kinakatakot ninyo, Apo? Bakit ayaw mong ipamana sa akin ng bertud? Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, Homer. Ngunit ang ikinakatakot ko, maaaring lamunin ka ng kasamaang dulot ng tungkod. Sa halip na ikaw ang paglingkuran nito, ikaw pa ang maglilingkod sa demonyo. Nauunawaan ko po. Kaya hindi ko nahangarin pa ang manahin ng tungkod na yan. Pag-uusap ng dalawa. Sa paglipas ng mga araw, nagtagumpay ang himagsikan. Napalaya ang ating bansa. Doon nagtapos ang paglilingkod ni Apo Satur. At kagaya ng ipinangako ni Homer, ibinalot nito sa itim na tela ang tungkod ni Apo. Isinama sa kanyang huling hantungan. Maraming taon na din ang lumipas simula nang mawala si Apo Satur. Ngunit nananatiling sariwa sa mga isipan ng tao ang kabutihang ginawa ng matanda. Ito ay sa kabila ng katotohanan. Ang kapangyarihan ni Apo Satur ay mula sa demonyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.